bago ang lahat, let's talk about the elephant in the room. Not me. Kung mapapansin nyo, medyo iba. Kala mo naman may effect na makalat yung room, kaya dinaan natin sa pailaw-ilaw. Yan, maulan kasi ngayon kaya hindi ako makalabas, hindi makapag street vlog cast. Yun, base sa title, gusto ko lang i-share tong parang na-realize ko along the way sa mga ginagawa kong to sa pag-vlogcast. May naisip ako na baguhin, parang starting from this episode. So kung mapapansin nyo kasi, usually kapag nagsasalita ako sa mga episodes, ang bati ko is welcome back sa inyo, mga kawala. Kamusta kayo? Laging ang approach ko pag nakikipag-usap ay para sa maraming tao. Mga kawala, kamusta kayo? Kung sino mang makaka-relate. So salamat sa mga nakikinig, salamat sa mga nanood. Gusto kong baguhin yung approach na yon ngayon. Gusto kong baguhin yung approach na yon ngayon na mas gawin siyang person to person lang. Ikaw lang na nanonood ngayon. Maraming reasons kung bakit maganda na ganon ang gawin kong approach. Yan, katulad ngayon, actually, di ba? Ikaw na nanonood, ikaw ang kausap ko ngayon. So, medyo kailangan kong i-adjust. Kasi nasanay na nga rin na ang kausap or ang point of view ko is marami kayong nanonood. Ngayon, gusto ko siyang gawin na ikaw lang. Parang more personal, more natural, 'di ba? Hindi siya scripted ang dating. Kasi tayong dalawa lang yung nag-uusap. Medyo iba yung pakiramdam nga. Medyo nararamdaman ko may kakaiba na ang kausap ko lang is ikaw. Nakikinig, nanonood ngayon ng episode 21 ng Walang Kwentong, Walang Kwenta vlogcast. Maraming salamat sa'yo at nandito ka ngayon. Simula ngayon, i-imagine ko na siya na tayong dalawa lang yung magkausap. Kasi kapag ang approach ko na nga sa kanya is hindi na marami ang nanonood, ikaw lang ang nanonood, parang yan, katulad yan, less pressure sa akin na maging perfect yung mga sinasabi ko. Kasi di ba para pag nakikipagkwentuhan naman talaga tayo sa kaibigan natin, sa friends natin, kaibigan din yun di ba? Parang natural lang eh. Hindi sa perfect yung conversation na nagkakaroon tayo, pero kasama mo ako. Ngayon, habang nasa biyahe ka, nandyan ako ngayon. Less on trying to be perfect, more on trying to be authentic and more present and connected sa'yo habang nakikinig ka. Wala namang manonood ng vlogcast ng sabay-sabay eh. Diba? Laging isa-isa lang eh. So, kapag ang approach ko kasi, katulad nung dati, pag ang approach ko is kayo, marami kayong nanonood, parang ang dating ko is host, alam mo yun? Hindi personal level yung pakikipag-communicate ko sa'yo. So, mas maganda na ganito, na parang nasa video chat lang tayo, kausap lang kita. Yun nga lang, walang balik sa akin, na dyan papasok ang comment section, di ba? Mag-comment ka para pakiramdam ko naman, nag-uusap talaga tayo. Para one-on-one. Go, comment nyo yan. Yan, ang hirap baguhin. Sige, go, i-comment mo yan. Hindi nyo pala. I-comment mo yan kung may gusto kang i-comment. Bahala ka sa buhay mo. Iniiwasan ko nga kasi yung magtunog na host. Kasi parang ang dating kapag host or sabihin na natin expert, di ba? Usually, ang mga nagsasalita sa harap, yung mga expert, yung mga guru. Ayoko naman na ganun yung maging relationship natin. Hindi naman ako nandito sa harap mo ngayon para turuan ka kung anong dapat gawin sa mga bagay-bagay. Halimbawa, ito, Osmo Action 5. Hindi ko tinuturo na, oy, bumili ka ng Osmo Action 5. Ang sa akin is, nag-share ako sa'yo ng mga pinagdadaanan ko. So, ikaw ang guru. Nag-share ako sa'yo ng mga, yun nga, experiences ko. And, baka, yun lang, baka sakali na makarelate ka. So, kapag nakarelate ka, magko-comment ka, and yun, may batuhan tayo ng ideas natin. Kasi pag hindi ako host, mas madaling lapitan eh, di ba? Parang mas komportable ka na mag-comment, mas komportable ka mag-share ng
naisip mo na reaction. Yun. Tapos, ang maganda din dito, kasi nga, since hindi naman ako guru nga, since tayo lang dalawa ang nandito, tayong dalawa yung nag-uusap, pakiramdam ko, para sa akin din kasi to itong one-on-one approach. Safe space to. Alam mo, mas nakakapag-share ako kasi alam ko, isa lang ang nakikinig sa akin. Di ba pag nag-share tayo ng problema, parang ang hirap mag-share ng problema ng pag nasa stage ka. Di ba? Parang mas madali mag-share ng problema pag isang tao lang yung sineshare mo, mas personal. So parang ganun din dito. Yung pag-share ko sa inyo is mas komportable. Sa inyo na naman. Yung pag-share ko sa iyo is mas komportable. Kapag ang kausap mo kasi grupo, ang sasabihin mo ay kung ano yung ikakasaya nila. Hindi katulad ng kapag ang kausap mo ay isang tao lang, mas nakakapag-open up ka, mas hindi ka takot ma-judge ng tao na yon, kaya mas nagiging honest ka sa mga gusto mong sabihin. Kasi kapag isang tao lang, walang pressure na na magpa-impress. Pero to be honest, no, i-break ko lang, medyo ang hirap ng adjustment. Siguro kasi nga, hindi naman sa matagal ko na siyang ginagawa. Episode 20 na, 21 na kasi to. So medyo nasanay na nga talaga ako. Medyo ang hirap ng adjustment. Ewan ko, hindi ko ma-explain kung bakit. Pero salamat dahil nandito ako pa rin sa part na to ng video. Yun, bukod dun sa less pressure, pwede ko na rin idagdag. Isa pa kasing reason, di ba parang yung social media kasi na condition, sabihin na natin yung mga katulad ko na nagpo-post na condition ang karamihan na mag-focus sa likes, sa number of views, na gusto ko sanang iwasan. Kaya mawawala yung attention ko sa detail na yon, sa mga numbers na yon. Kasi wala, nakafocus lang ako sa'yo. Diba? Parang, ba't ako titingin sa number ng likes, sa number ng subscribers? Ikaw lang naman ang kausap ko. Isa lang. Ikaw lang. Magkaroon lang ng 1 view yun. O, hindi, parang wala na nga Dahil nga alam kong isa lang naman ang kausap ko. Hindi ko na siya para tingnan talaga. Tsaka isa pa, di ba? Kung iisipin mo naman talaga, habang pinapanood mo to, hindi ka naman manonood nito ng grupo kayo Di ba? So, bakit ko siya tratrato na ang approach ko is grupo kayong nanonood? Malamang mag-isa ka lang na nanonood nito. So, medyo may detachment na agad doon. Halimbawa, kamusta kayo? 'Di ba? Parang iisipin mo agad, teka, sinong kausap niya? Ako lang naman nandito. So, baka hindi ako kasali sa grupo na 'yon. 'Di ba? Parang ganoon Ewan ko, ang hirap. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako na sanay na gawin to, na one-on-one lang. Isa pa magandang rason dito, mas nagiging ano ba magandang term? Sabihin na natin, kinder. mas magiging sensitive ako kapag ganito yung approach ko na one-on-one lang. Alam ko na may isang tao akong kausap na nasa harap nito na alam niya na siya yung kausap ko. Parang pag nag-joke ka sa group, di ba? Iba yung sense of humor mo kapag group kayo. So medyo hurtful, medyo, anong tawag dyan? Yun nga, insensitive. Pero sana naman hindi mabawasan yung sense of humor. Kasi syempre, di ba, iba rin yung sense of humor kapag marami tayo So, let's see kung paano natin gagawin. Parang magiging journal na to. Kumbaga, ikaw ang diary ko, di ba? Medyo cheesy pala tong episode na to, no? Pero yun, gusto ko kasing ganun yung, maging ganun yung approach na on a personal level. Ewan ko, pag sa journal naman, kahit ano pwede ilagay, di ba? So, i-expect mo na hindi perfect to. Hindi magiging perfect lahat ng mga sinasabi ko dito. Pwedeng mali, pwedeng, yun, opinion-based lang to. Kasi alam kong tayong dalawa lang naman na nag-uusap. And, pag isang tao lang yung kausap ko, mas candid yung ideas ko na hindi ako takot magkamali kasi alam ko na hindi mo ako i-judge, di ba? Tayong dalawa lang nandito ba't mo ako i-judge? Di ba? Pag ginudge mo ako, judge din kita. Siguro lastly, kaya ko gustong gawing ganito yung approach, yung one-on-one approach. Kasi ang goal ko sa vlogcast na to kasi is yung mood niya or yung tema ng vlogcast ko ay maging yung parang
ito yung papanoodin mo kapag gusto mong ma-enlighten or gusto mong yung may nararamdaman ka. Hindi siya hindi kita tuturuan eh. Parang ang gusto kong ipakita sa vlogcast na to is sabay natin pinagdadaanan yan, yung pinagdadaanan mo. Yon mismo na sa pagdami ng entries ko, ma-realize mo na, uy, parehas kami yun din yung pinagdadaanan ko ngayon or yun yung pinagdaanan ko noon, ganyan. So, yun yung gusto kong maging vibe ng vlogcast natin na walang kwentong, walang kwenta. Vlogcast. Na, yun basta nakakagaan ng loob. Hindi ko alam kung paano gagawin, pero yun yung goal. Hindi ko alam kung paano gagawin, hindi ko alam paano i-approach, hindi ko alam kung babagay ba sa akin yun. Hindi ko alam. Pero yun sana ang kalabasan ng vlogcast na to. So, sana samahan mo ako. Samahan mo ako na samahan ka. Ewan ko. This is just me dreaming. Ewan ko kung anong kakalabasan ng episode na to. Kasi 30 minutes na ako nagre-record, 31 minutes. So, i-edit ko to na umabot ng 15 minutes man lang sana. Sa'yo lang, ikaw, sa'yo na nanonood ngayon. Hindi, maganda ba tong episode na to?